Sa isang malawak na lungsod na puno ng makukulay na ilaw at abalang kalye, nakilala si Cassandra Vergara, isang batang babae na nagsimula mula sa hirap, ngunit ngayon ay isa ng matagumpay na CEO ng isang kilalang kumpanya ng teknolohiya. Maputi siya, maganda, matikas ang tindig kahit nakaupo sa wheelchair, at kinikilala ng lahat dahil sa kanyang talino at tapang sa pamumuno. Ngunit sa likod ng kanyang matayog na reputasyon ay isang pusong may bitbit na malalim na sugat mula sa nakaraan. Bata pa lamang si Cassandra ay alam na niyang hindi magiging madali ang buhay nila. Lumaki siya sa isang maliit na barong-barong sa Tondo kasama ang kanyang ina na tindera sa palengke at amang jeepney driver. Madalas na kulang ang kanilang hapagkainan, ngunit hindi iyon naging hadlang kay Cassandra upang mangarap. Lagi niyang sinasabi sa kanyang ina, "Ma, balang araw bibigyan ko kayo ng bahay na hindi natutuluan kapag umuulan. Hindi na natin kailangang maghirap." Tumutugon naman ang kanyang ina ng ngiti at sabing, "Anak, kahit saan ka dalhin ng kapalaran, huwag mong kalilimutan kung sino ka at kung saan ka nanggaling." Nang siya ay nasa kolehiyo, isang matinding aksidente ang dumurog sa kanyang mga pangarap na maging normal ang kanyang pamumuhay. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho bilang working student, nabangga ang sinasakyan niyang jeep ng isang truck. Sa trahedyang iyon, maraming sugatan at siya mismo ang pinakamatindi ang sinapit. Isang simpleng hiwa sa ulo ang akala niya. Ngunit nang siya'y magising, matapos ang ilang linggo sa ospital, hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Doon nagsimula ang kanyang pagiging baldado. Ngunit imbes na sumuko, ginamit ni Cassandra ang kanyang karanasan upang patunayan na kaya niyang makipagsabayan. Sa tulong ng scholarship at matinding determinasyon, nagtapos siya ng may pinakamataas na parangal sa business administration. Isang kilalang kumpanya ng teknolohiya ang agad na kumuha sa kanya. At dahil sa kanyang talino at kakaibang paraan ng pamumuno, mabilis siyang nakilala. Ilang taon lamang ang lumipas at siya na mismo ang naging CEO ng kumpanyang dati pinapangarap lang niya. Sa kanyang opisina na nasa ika-30 palapag ng isang gusali, makikita siyang palaging nakasuot ng elegante at simpleng suit. Kahit nasa wheelchair, hindi niya hinahayaang mabawasan ang kanyang karisma. Sa isang umaga, habang kausap ang kanyang mga empleyado, makikita ang respeto ng lahat. "Magandang umaga po, Ma'am Cassandra," bati ng kanyang sekretarya na si Liza, sabay abot ng folder na mga ulat. "Salamat Liza, ipagpatuloy natin ang proyekto para sa bagong aplikasyon. Gusto kong makita na matatapos ito bago matapos ang quarter." Sagot niya ng may autoridad, ngunit may halong lambing. Kilala si Cassandra bilang isang pinunong hindi lamang nakatingin sa tubo ng kumpanya, kundi pati sa kapakanan ng mga empleyado. Madalas siyang dumalaw sa iba't ibang departamento at personal na kumakausap sa mga staff. May isang empleyado pang nagsabi, "Si Ma'am, kahit CEO na, hindi nawawala ang puso. Kaya kahit mahirap ang trabaho, hindi mo mararamdaman kasi alam mong may nakikinig." Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang buhay na nananatiling hungkag, ang usapin ng pag-ibig. Ilang beses na siyang tinangkang ligawan ng mga katrabaho at kapwa negosyante, ngunit madalas na nauuwi sa pagkabigo. Hindi dahil hindi siya mahalaga, kundi dahil sa kanyang kondisyon. Marami ang humahanga sa kanya, pero iilan lamang ang kayang tanggapin ang kabuuan niya. Isang gabi, habang mag-isa sa kanyang maluwag at magarang condo unit, nakatanaw siya sa bintana at iniisip ang kanyang buhay. Sa kamay niya ay hawak ang isang maliit na laruang jeep na ibinigay ng kanyang ama bago ito pumanaw. Naalala niya ang pangako niya noon, na itataas niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Natupad niya iyon, ngunit bakit tila kulang pa rin? Lahat na ata ng bagay nasa akin na, pero bakit may parte pa ring wala? Bulong niya sa sarili habang pinipigil ang pagtulo ng luha. Kasabay nito, dumating ang pagkakataong makilala niya si Victor, isang kilalang negosyante rin na madalas niyang nakakasalamuha sa mga business gatherings. Gwapo, matalino at galing din sa mayamang pamilya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cassandra
na may kakaiba sa atensyong ibinibigay nito. Madalas silang magkausap at kahit sa telepono o email, lagi itong nag-iiwan ng mga salitang nagbibigay ng kilig sa kanya. Ngunit bago pa man dumating ang sandaling iyon, malinaw na ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Siya si Cassandra Vergara, isang babaeng CEO na nagmula sa hirap, nakipaglaban sa kapansanan at patuloy na lumalaban hindi lamang para sa kanyang negosyo, kundi para sa kanyang sariling pagkatao. Hindi siya basta-basta natitinag, ngunit tao rin siya, may pusong marupok at umaasa ng pagmamahal. Isang gabi, habang kausap si Liza sa telepono, tinanong siya nito, "Ma'am, hindi niyo po ba naiisip na oras na rin para buksan ang puso niyo ulit? Hindi puro trabaho lang." Napangiti si Cassandra kahit medyo masakit ang totoo. "Liza, baka nga tama ka. Siguro oras na rin na bigyan ko ng pagkakataon ang sarili ko. Pero handa kaya silang tanggapin ako?" At doon nagsimula ang mas malalim na paglalakbay ng kanyang puso. Isang paglalakbay na magdadala sa kanya hindi lang sa pag-ibig, kundi sa mga pagsubok na hindi pa niya naranasan kahit sa mundo ng negosyo. Sa kanyang isip, isa lamang ang nalinaw. Kaya niyang harapin ang lahat, basta't may taong tatanggap sa kanya ng buo, kapansanan man o hindi. Sa mga sumunod na buwan, nanatiling abala si Cassandra sa kanyang tungkulin bilang CEO. Ngunit kahit na puno ng meeting, presentations at mga business deals ang kanyang ischedule, hindi niya maiwasang mapansin ang isang tao na unti-unting nagdadala ng kakaibang liwanag sa kanyang araw, si Victor. Kilala si Victor bilang isang matagumpay na negosyante na galing sa pamilyang may malawak na impluwensya sa industriya ng real estate. Ngunit hindi lang iyon ang pumukaw sa atensyon ni Cassandra. Higit pa sa yaman at impluwensya, nakita niya ang tila sinserong atensyon na ibinibigay nito sa kanya. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa isang business conference kung saan sila nagkasalubong. Matapos ang isang panel discussion, lumapit si Victor kay Cassandra. "Miss Vergara, tama ba? Gusto ko lang sabihin na napahanga ako sa mga ideya mo kanina tungkol sa digital expansion. Napaka-bold ng pananaw mo." Ani Victor na may nakakalokong ngiti. Ngumiti si Cassandra, medyo nahihiya. "Salamat Mr. Alonzo. Isa iyong paniniwala na matagal ko nang pinaninindigan. Pero pwede bang tawagin mo na lang akong Cassandra? Mas komportable ako roon." "Kung ganon," sagot ni Victor habang nakipagkamay, "Cassandra na lang at ako naman, Victor." Mula sa simpleng palitan ng pangalan ay nagsimula ang isang serye ng pag-uusap. Una ay tungkol sa negosyo, ngunit habang tumatagal, lumalalim na ang kanilang mga usapan. Napapansin ni Cassandra na si Victor ay may galing din makinig, hindi lang basta nakikinig, kundi nauunawaan ang kanyang mga hinaing at pangarap. Sa tuwing nagkikita sila sa mga social events, laging nauuwi sa mahahabang kwento ang kanilang pag-uusap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalapit ang loob ni Cassandra kay Victor. Sa isang pagkakataon, habang nagkakape sila sa isang kilalang kafe malapit sa opisina, hindi napigilan ni Cassandra ang magbiro. "Siguro kung hindi ka abala sa mga meeting mo, baka naging full-time coffee buddy na kita." Ani niya habang nakangiti. Tumawa si Victor. "Kung ikaw ang kasama ko sa kape araw-araw, kahit iwan ko pa ang mga meeting ko, gagawin ko." Ang mga salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Cassandra. Muli siyang nakaramdam ng kilig na matagal na niyang hindi naranasan. Ang bahagi ng kanyang puso na matagal nang natulog ay tila muling nagising. Sa kabila nito, hindi pa ring maiiwasang magduda si Cassandra. Madalas siyang mapatingin sa kanyang mga paa, sa kanyang wheelchair at tanungin ang sarili. Handa kaya siyang tanggapin ang lahat ng ito? Ngunit sa bawat titig at ngiti ni Victor, parang nawawala ang lahat ng kanyang pangamba. Lumipas pa ang ilang linggo at mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Kapag hindi sila abala sa negosyo, tumatakas sila upang manood ng sine o kumain sa mga simpleng kainan na wala masyadong nakakakilala sa kanila. Sa mga sandaling iyon, nagiging normal si Cassandra. Hindi CEO, hindi lider ng daan-daang empleyado, kundi isang babaeng nagmamahal at umaasang mahalin din.
Isang gabi, matapos silang dumalo sa isang charity gala, inihatid ni Victor si Cassandra sa kanyang kondo. Bago pa ito umalis, nagsalita si Victor ng seryoso. Cassandra, matagal ko nang gustong sabihin ito. Alam kong abala ka, alam kong marami kang responsibilidad, pero gusto kong malaman mong espesyal ka para sa akin. Kung papayag ka, gusto kong maging opisyal ang panliligaw ko sa iyo. Halos hindi nakapagsalita si Cassandra. Tumigil siya ng ilang segundo. Kinagat ang labi at saka sumagot. Victor, hindi ko inaasahan na sasabihin mo iyan ngayon. Pero salamat. Hindi ko alam kung handa ako. Pero hindi ko itatanggi na espesyal ka rin para sa akin. Napangiti si Victor at tumango. Walang kailangang madaliin. Basta tandaan mo, nandito ako. Simula noon, naging mas malinaw kay Cassandra na may pag-asa pa palang maranasan niya ang pag-ibig na tunay. Hindi niya maiwasang maghanda at umasa para sa susunod na hakbang. Kaya naman nang imbitahan siya ni Victor para sa kanilang unang opisyal na dinner date sa isang mamahaling restaurant, hindi niya napigilang kabahan at sabik na maghanda. Sa araw ng date, abala si Cassandra at si Liza sa pagpili ng isusuot. Ma'am, bagay sa inyo itong dark blue na dress. Elegante kayo rito, sabi ni Liza habang inaayos ang buhok ni Cassandra. Tumingin si Cassandra sa salamin at sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, nakita niya ang sarili bilang isang babaeng handang magmahal muli. Salamat Liza, ngayon sana lang maging magandang lahat ngayong gabi, bulong niya sa sarili habang unti-unting sumisibol ang pag-asa sa kanyang mga mata. Habang binabaybay ng kanyang driver ang kalsada patungo sa restaurant. Hindi mapakali si Cassandra. Hawak niya ang maliit na bag at paulit-ulit na tinitingnan ang oras. Sa bawat minuto, mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Para sa kanya, ito na ang simula ng bagong kabanata. Isang kabanatang matagal na niyang hinintay. At habang papalapit na ang sasakyan sa restaurant, hindi niya maiwasang isipin ang mga salitang binitiwan ni Victor noon. Nandito ako. Sa kanyang isip, yun ang pangakong hindi niya hahayaan basta-basta mawala. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik, umaasang sa gabing iyon ay tuluyan ng mabubuksan ang pintuan ng pag-ibig para sa kanya. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Cassandra, ang kanilang unang opisyal na date ni Victor. Maaga pa lamang ay abala na siya sa paghahanda. Pinili niya ang isang eleganteng itim na bestida na sakto sa kanyang katawan. Simple ngunit klasiko. Pinapulbuhan niya ang kanyang mukha ng bahagya at pinili ang isang lipstick na kulay rosas. Hindi masyadong matingkad, sapat lang upang ipakita ang kanyang natural na ganda. Hindi niya napigilang mapangiti sa salamin dahil sa unang pagkakataon ay muli niyang naramdaman ang kilig na matagal nang nawala. Ma'am, siguradong mamamangha si Mr. Victor sa inyo, masayang sabi ni Liza habang inaayos ang buhok ng kanyang amo. Napahinga ng malalim si Cassandra. Sana nga Liza, sana lang maging maayos ang lahat ngayong gabi. Nang dumating ang kanyang driver, upang ihatid siya sa mamahaling restaurant na itinakda ni Victor. Hindi mapakali si Cassandra sa loob ng sasakyan. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras sa kanyang relo at sa bawat minuto ay mas lalo siyang kinakabahan at nasasabik. Sa kanyang isip, ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Isang pagkakataon upang maramdaman niyang hindi siya iba sa lahat. Nakayarin niyang mahalin at mahalin muli ng buo. Pagdating sa restaurant, sinalubong siya ng mga waiter na agad siyang dinala sa isang reserved table na puno ng kandila at mga bulaklak. Maayos ang lahat. Ang lampara, ang violinist na marahang tumutugtog sa gilid, at ang nakahandang mamahaling wine. Habang nakaupo siya roon, hindi maikakaila ang kislap sa kanyang mga mata. Ngunit lumipas ang 30 minuto, wala pa rin si Victor. Pinilit niyang ngumiti at kumbinsihin ang sarili na baka na traffic lang o kaya'y may konting abala sa negosyo. Lumipas pa ang isang oras at sa bawat sandali, unti-unting nawawala ang sigla sa kanyang mukha. Lumapit ang waiter na may kasamang kaba. Ma'am, baka gustong niyo po munang umorder habang hinihintay si sir? Umiling si Cassandra at sinubukang ngumiti. Hindi, salamat. Hintayin ko na lang siya. Habang hawak ang kanyang telepono, napansin niyang may dumating na mensahe mula kay Victor.
Agad niyang binuksan iyon, umaasang may paliwanag na darating. Ngunit ang nabasa niya ay parang matalim na kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Cassandra, patawarin mo ako. Hindi ko kayang ituloy ito. Hindi ko alam kung paano haharapin ang isang sitwasyon na higit sa inaasahan ko. Hindi ako handa. Sana maunawaan mo. Nanlumo si Cassandra. Nanginig ang kanyang mga kamay at halos mabitawan ang telepono. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinipigilan sa harap ng mga tao. Isang malalim na kirot ang bumalot sa kanya. Hindi lang dahil sa hindi siya sinipot, kundi dahil sa malinaw na dahilan sa likod nito, ang kanyang kapansanan. Dahil ba nasa wheelchair ako? Mahina niyang bulong sa sarili habang pinipigilan ang pag-iyak. Unti-unting napansin ng mga tao sa paligid ang kalungkutan sa kanyang muka. May ilan na nagbubulungan. May mga mata na nakatingin sa kanya na puno ng awa. Ngunit wala ni isang lumapit upang damayan siya. Ang violinist ay tumigil sa pagtugtog at ang waiter ay lumayo na lamang upang hindi makadagdag sa bugat ng sitwasyon. Sa loob ng magarang restaurant, si Cassandra ay tila nag-iisa. Pinilit niyang itaas ang kanyang ulo at magkunwaring matatag. Ngunit sa loob-loob niya ay basag na basad siya. Ang babaeng CEO na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Na yung gabi ay naging isang ordinaryong babae na iniwan, ipinagpalit at hindi tinanggap ng buo. Nagring muli ang kanyang telepono. Isa na namang mensahe mula kay Victor. Pasensya na, Cassandra. Alam kong duwag ako pero hindi ko kayang tanggapin na ganoon ang sitwasyon. Hindi ko kayang ipakita sa pamilya ko. Patawad. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang puso ni Cassandra. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pinunasan ang kanyang pisngi. Sa halip na umalis, nanatili siya roon. Tila umaasang magbago ang lahat. Ngunit sa bawat segundong lumilibas, mas lalong naging malinaw na hindi na darating si Victor. Habang nakaupo siya, hindi niya napigilang isipin ang kanyang nakaraan. Lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit at lahat ng pagtatagumpay na kanyang pinaghirapan. Lahat ng iyon ay biglang nabahira ng pangungutya ng lipunan. Ganito ba talaga ang kapalaran ng isang katulad ko? Kahit anong taas ko sa negosyo, hindi pa rin nila kayang tanggapin ang kabuuan ko? At doon, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Tahimik, walang hikbi, unit sapat upang ipakita ang lalim ng sugat na iniwan ng taong hindi sumipot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pinakamatinding pagkatalo sa kanyang personal na buhay. Isang bagay na hindi niya matatakpan ng titulo o posisyon. Sa gitna ng katahimikan at awa ng mga mata sa paligid, nanatili siyang nakaupo, mag-isa, at sugatan ang puso. Isang gabing inaasahan niyang magiging simula ng kanyang kaligayahan. Nauwi sa pinakamalupit na alaala ng kanyang buhay. At sa ilalim ng kumikislap na mga kandila at tugtugin ng violin na muling bumalik, si Cassandra ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Dinadala ang bigat ng pagtataksil ng tadhana. Nang makalipas ang ilang minuto mula sa pagbagsak ng kanyang puso, nanatili pa rin si Cassandra sa mesa. Tila ba nakapako ang kanyang katawan sa kinauupuan. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng mga ito. Hindi siya sanay na nakikita ng iba na mahina siya. Sa mundo ng negosyo, lagi niyang pinapakita ang tibay at tapang. Ngunit ngayong gabi, ang tibay na iyon ay tila nadurog ng isang mensahe sa telepono. Habang tahimik siyang nakaupo, isang figura ang dahan-dahang lumapit mula sa gilid ng restaurant. Isang lalaki na nakasuot ng simpleng uniforme ng janitor. Bit-bit ang kanyang mop at balde. Sa unang tingin ay walang kakaiba sa kanya. Mukhang pagod at halatang galing sa mahaba at mabigat na trabaho. Ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang babae sa mesa. Tahimik siyang lumapit at maingat na inilapag ang kanyang gamit sa sulok. Pagkatapos ay kinuha ang isang basang-basahan at pinunasan ang basang bahagi ng mesa na tinuluan ng luha ni Cassandra. Hindi siya nagsalita agad, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, doon siya bumulong ng mga salitang hindi inaasahan ni Cassandra. "Madam," marahan at magalang niyang sabi, "ako na ang kadate mo ngayon."
Napatitig si Cassandra sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Parang may sumampal sa kanyang ulirat at hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa. Sa dami ng taong nasa restaurant, sa gitna ng lahat ng mga nakatingin, bakit isang janitor pa ang naglakas loob na lumapit sa kanya? Anong sinabi mo? Mahinang tanong ni Cassandra. Halatang may halong gulat at pagkailang. Mumiti ang janitor. Ipinakita ang simpleng ngiti na hindi nagtatangkang makuha ang kanyang awa. Sabi ko, ako na ang kadape mo ngayon. Hindi dapat nasasayang ang mga ngiping kagaya niyo, madam. Hindi rin dapat kayo nag-iisa. Sa paligid may mga taong napatingin at napabulong-bulong. May ilan na napailing, may ilan din na tila nagulat at natuwa sa tapang ng janitor. Ngunit sa sandaling iyon, parang hindi na narinig ni Cassandra ang mga ingay sa paligid. Ang kanyang atensyon ay nakatutok lamang sa lalaking nakaharap sa kanya. Isang estranghero na nagpakita ng malasakit nang hindi niya inaasahan. Hindi mo ako kilala, mariin niyang sabi. Bakit mo ginagawa to? Hindi ko nga kayo kilala, madam, tugon ng janitor. Pero minsan, hindi naman kailangang magkakilala para makita kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ng isang tao. Nakita ko kayo kanina pa at hindi ko kayang tiisin na nakaupo lang kayo rito na mag-isa, iniwan. Napalunok si Cassandra. Hindi siya sanay na may ibang tao, lalo na isang janitor, ang makakita sa kanyang kahinaan. Ngunit may kung anong init sa mga salita ng lalaki. Hindi iyon awa, kundi respeto at malasakit. Sa sobrang hiya at gulat, natawa na lang siya ng bahagya. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Isa kang janitor. Ako si Cassandra Vergara. Ngumiti ang lalaki, walang bakas ng pagmamaliit sa kanyang sarili. Oo, alam ko, CEO kayo. Malayo ang mundo niyo sa mundo ko. Pero ngayong gabi, kung papayag kayo, isa lang kayong babae na hindi dapat iniwan at sinaktan. Nagulat si Cassandra sa pagkadirekta ng sagot nito. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ang mga mata ng janitor ay hindi tumitingin sa kanyang wheelchair, hindi sa kanyang kapansanan, kundi direkta sa kanyang mga mata. Isang bagay na bihira niyang maranasan mula sa kahit kanino. Lumapit ang waiter na tila naguguluhan. Ma'am, gusto niyo po bang ipalis ko siya? Ngumiti si Cassandra at umiling. Hindi na, hayaan mo siya. Napatingin siya sa janitor at inalok ang bakanting upuan sa kanyang mesa. Kung gusto mo talagang maging kadate ko ngayong gabi, sige, umipo ka. Parang bata ang ngiti ng janitor habang umuupo sa harap niya. Inilapag nito ang kanyang mop at balde sa gilid at umayos ng upo. Ako nga pala si Elias, pagpapakilala niya. Elias ulit ni Cassandra, marahang tumango. Ako naman si Cassandra, pero siguro alam mo na yon. Oo madam, sagot ni Elias. Pero ngayong gabi, hindi ko kayo titingnan bilang CEO. Titingnan ko lang kayo bilang babae. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pag-uusap. Tinulungan ni Elias si Cassandra na makalimot sa sakit ng gabing iyon. Kahit sa simpleng paraan lamang ng pagkwento tungkol sa kanyang buhay. Kinuwento niya ang pagiging panganay sa 5 magkakapatid, kung paano siyang nagtrabaho bilang janitor upang matustusan ang pag-aaral ng mga ito, at kung paanong bawat araw ay laban para lang mabuhay. Tahimik na nakikinig si Cassandra, at sa unang pagkakataon, nakalimutan niya ang kanyang sakit at pagkabigo. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, na may taong handang samahan siya kahit hindi niya kilala. Sa bawat salitang binibitawan ni Elias, ramdam niya ang pagiging totoo, walang halong pagpapanggap. Habang tumatagal ang kanilang usapan, hindi maiwasang mapansin ni Cassandra ang mga mata ni Elias. Matatag, puno ng tapang, ngunit may lambing na tila nagsasabing handa siyang damayan ang sinumang nangangailangan. At sa gabing iyon, sa kabila ng mga bulong-bulungan, sa kabila ng mga matang nakatingin at humuhusga, isang bagay ang malinaw kay Cassandra. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding sakit, muling bumalik ang kaunting liwanag sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi niya malilimutan ang janitor na naglakas loob na sabihing, "Madam, ako na ang kadate mo ngayon."
Sa gitna ng maladramang gabing iyon, nang makaalis na ang karamihan ng mga bisita sa restaurant, nanatiling magkatapat sina Cassandra at Elias. Ang mga kandilang nakasindi sa kanilang mesa ay unti-unti nang nauupos, ngunit ang kanilang usapan ay parang hindi nauubusan ng apoy. Para bang matagal na silang magkakilala kahit pa noon lang sila unang nagtagpo. Hindi ko pa ring alam kung bakit mo ginawa yun. Mahina at may halong pagtataka ang boses ni Cassandra. Hindi mo naman ako kilala. Hindi ka ba natatakot na baka pagtawanan ka ng mga tao? Ngumiti si Elias at bahagyang umiling. Sanay na akong pagtawanan, madam. Araw-araw, may mga nakakausap akong nagmamadali at kung minsan minamaliit ako dahil janitor lang daw ako. Pero hindi ko hinahayaan na masira ang araw ko ng ganon. At ngayong gabi, nakita ko ang isang babae na hindi dapat magmukhang talunan. Kaya kahit anong sabihin ng iba, hindi ako nagdalawang isip lumapit. Napatingin si Cassandra sa kanyang mga kamay. Hawak-hawak ang baso ng tubig. Sa kabila ng kanyang matayog na posisyon, hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit tila tumama sa puso niya ang simpleng mga salitang yon. Sa mga negosyante at taong mataas ang pinag-aralan na nakasalamuhan niya, bihira siyang makarinig ng ganoong klaseng sinseridad. Elias, dahan-dahan niyang sambit. Hindi mo kailangang gawin ito. Wala kang utang na loob sa akin. CEO ako, may sarili akong mundo. At janitor ka, may sarili ka ring mundo. Hindi ba't mas mabuting manatili na lang tayo sa kani-kaniyang lugar? Huminga ng malalim si Elias bago sumagot. Madam, minsan, hindi mahalaga kung saan galing ang isang tao o kung anong trabaho niya. Minsan, ang mahalaga lang ay makita natin ang isa't isa bilang tao. Kung ngayong gabi, makita ko kayong nalulungkot at wala akong gagawin, ano pang silbi ng pagiging tao ko? Napatigil si Cassandra at hindi napigilang mapangiti kahit may bahid pa ng luha ang kanyang mga mata. Alam mo bang, ikaw lang ang unang nagsabi sa akin yan? Karamihan kasi nakikita lang ako bilang CEO o bilang babaeng baldado, pero hindi bilang tao. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagsimula silang magkwentuhan ng mga simpleng bagay, paboritong pagkain, mga alaala sa pagkabata, at mga pangarap na tila imposibleng maabot. Doon nalaman ni Cassandra na si Elias ay lumaki rin sa kahirapan. Panganay sa 5 magkakapatid. Siya ang nag-alaga sa mga nakababatang kapatid habang ang kanilang ina ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Ang anyang ama na may matagal nang pumanaw, kaya't siya ang tumayong haligi ng pamilya. Wala akong pangarap para sa sarili ko, madam, ani Elias habang nakatingin sa sahig. Basta ang mga kapatid ko makapag-aral, makapagtapos at magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa akin, sapat na yon para sa akin. Hindi napigilan ni Cassandra ang mapamangha. Wala kang pangarap para sa sarili mo? Paano ka naman? Tumingin si Elias sa kanya at ngumiti ng payak. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Kasi kapag nakita kong masaya sila, pakiramdam ko masaya na rin ako. Hindi ba't ganun din kayo, madam? Inubuhos nyo ang lahat para sa kumpanya at sa mga empleyado ninyo. Kahit minsan nakakalimutan nyo ang sarili nyo. Natigilan si Cassandra. Totoo ang mga sinabi ni Elias. Sa dami ng kanyang pinapasan bilang CEO, madalas niyang isakripisyo ang personal niyang kaligayahan. Kaya marahil nang makita siya nitong iniwan ng kanyang kadate, hindi siya nakatigis na lapitan siya. Habang nag-usap sila, unti-unting lumuwag ang dibdib ni Cassandra. Ang bigat na kanina lamang ay parang dagok ng mundo, ngayoy tila may bahagyang gaan. Sa simpleng paraan ng pakikipag-usap ni Elias, ramdam niya ang paggalang at malasakit. Hindi siya nakaramdam ng awa mula rito, isang bagay na kinamumuhian niya mula sa iba. Ang naramdaman niya kay Elias ay pagtrato bilang kapantay. Alam mo, Elias, marahan niyang sabi, matagal ko nang pinapangarap na may taong tatanggap sa akin ng buo, walang kondisyon. Hindi dahil CEO ako at hindi rin dahil may kapansanan ako. Gusto ko lang makita bilang tao. Tumango si Elias, at ngayong gabi, sana nakita niyo yon sa akin. Kasi sa totoo lang, madam, wala akong nakiting baldado sa harap ko. Ang nakikita ko ay isang matapang na babae na nakaya ang lahat ng pagsubok
at nakarating sa tuktok. Natahimik si Cassandra at ang kanyang puso ay napuno ng kakaibang init. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero ramdam niyang may kakaiba sa lalaking ito. Isang janitor na hindi niya kailanmang inisip na makakatabi niya sa isang mamahaling restaurant. Ngunit ngayong gabi, ito ang nagbigay ng dahilan para muling ngumiti siya. Matapos ang kanilang mahabang usapan, nagdesisyon si Cassandra na umuwi na. Habang inihahatid siya ng driver palabas, napalingon siya kay Elias na muling bumalik sa kanyang tungkulin. Nakasuot pa rin ito ng simpleng uniforme. Hawak ang mop at balde. Ngunit ngayon, ibang imahe na ang naiwan kay Cassandra. Bago siya tuluyang umalis, binuksan niya ang bintana ng kotse at sumigaw. "Elias!" Napalingon ang janitor. Nagulat ngunit mumipi nang makita siya. "Salamat!" Mahina ngunit taus-pusong wika ni Cassandra. Mumiti si Elias at tumango. "Walang anuman, madam." Sa pag-uwi ni Cassandra ng gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang pagkabigo kay Victor, may bahid ng ngiti sa kanyang labi. Sa kabila ng lahat, hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isang taong magbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa sa pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay. Isa itong koneksyon na hindi niya malilimutan at isang binhi ng bagong simula na unti-unting tumutubo sa kanyang puso. Kinabukasan, agad na kumalat sa social media at sa mga pahayagan ang hindi inaasahang eksenang naganap sa restaurant. May mga nakakita at kumuha ng litrato noong gabi at ngayon ay headline na ito sa ilang online blogs at entertainment columns. CEO Cassandra Vergara, iniwan ng kadate pero sinamahan ng janitor. Kasama ang mga larawan kung saan makikitang nakaupo si Elias sa harap ni Cassandra, nakauniporme pa ng janitor at nakangiti habang kinakausap ang CEO na halatang nagpipigil ng luha. Pagbukas pa lang ng telepono ni Cassandra, ay sunod-sunod na ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan, kasamahan at maging mga board members ng kanyang kumpanya. Hindi lahat ay maunawain. "Kas, ano tong nakikita ko online? Totoo bang pinalitan mo si Victor ng isang janitor?" Sulat ng isang kaibigan matagal na niyang kakilala. "CEO ka. Ano ang tingin ng mga tao sa kumpanya kung ganyan ang mga balita?" Saad naman ng isa sa kanyang mga direktor. Sa opisina, hindi rin nakatulong ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado. Sa kafeteriya, 2 staff ang nag-uusap habang dumadaan si Cassandra sa wheelchair. "Si Ma'am Cassandra daw kagabi, hindi sinipot ni Mr. Victor." "Oo nga, tapos may janitor na sumama sa kanya?" "Grabe, parang pelikula lang." Napasulyap sila kay Cassandra at agad namang nagkunwaring abala nang mapansin nilang naririnig siya. Ngunit sapat na ang mga mahihinang bulong upang maramdaman niya ang bigat ng panghuhusga. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nadatnan niya si Liza na may hawak na ilang dyaryo at magazine. "Ma'am, maingat na," sabi nito. "Baka gusto niyo pong makita to, pero kung ayaw niyo, itatabi ko na lang." Kinuha ni Cassandra ang isa at binasa ang headline. CEO at janitor nakita sa isang intimate dinner. Ano na ang nangyayari? Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Ngunit sa ilalim ng lahat, may takot siyang naramdaman. Takot na baka ito'y makasira hindi lamang sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa kumpanya na matagal niyang itinaguyod. Nang gabing iyon, tinawagan siya ng isa sa mga matagal ng investors ng kumpanya. "Cassandra," malamig ang tono ng boses sa kabilang linya. "Naririnig mo ba ang mga usap-usapan? Hindi maganda ito para sa imahe ng kumpanya. Kailangan mong maging maingat. Hindi ka pwedeng masangkot sa mga bagay na magmumukhang kahihiyan." Pinikit ni Cassandra ang kanyang mga mata. "Naiintindihan ko, pero hindi ko pwedeng ikahiya ang ginawa ni Elias. Sa lahat ng tao kagabi, siya lang ang may lakas ng loob na samahan ako." Still, sagot ng investor, "Hindi iyon katanggap-tanggap sa mata ng lipunan. Tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa personal mong buhay. CEO ka." Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Cassandra ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Siya ang babaeng pinagmamasdan ng lahat. Lahat ng kilos niya ay may katumbas na interpretasyon. Lahat ng desisyon niya
ay may epekto sa kumpanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, siya rin ay tao. At kagabi, sa kabila ng lahat ng bulong-bulungan, natagpuan niya ang kaunting ginhawa mula sa isang taong hindi siya hinusgahan. Habang iniisip niya ito, nakatanggap siya ng mensahe mula mismo kay Elias. Hindi ito mahaba, simpleng-simpleng salita lang. Madam, sana okay lang kayo. Pasensya na kung napasama kayo sa balita. Hindi ko intensyon na ipahiya kayo. Napangiti si Cassandra kahit na puno ng bigat ang araw niya. Sumagot siya, huwag mong isipin na kasalanan mo. Sa totoo lang, salamat sa ginawa mo kagabi. Kinabukasan, muling nagtagpo ang dalawa. Nagulat si Cassandra nang makitang naghihintay si Elias sa labas ng gusali ng kanilang kumpanya. Hawak ang isang maliit na paper bag. Madam, sabi niya, dala ko lang po itong tinapay galing sa tindahan ni nanay. Pasensya na kung sobrang simple, pero naisip kong baka hindi kayo nakapagagahan. Tinanggap ni Cassandra ang bag at tiningnan ito. Pandesal lang iyon, mainit-init pa. Ngunit sa simpleng handog na iyon, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi siya naaalala ng mga mamahaling regalo ni Victor. Ngunit ang simpleng pandesal mula kay Elias ay tumatak agad sa kanyang puso. Salamat Elias, taos puso niyang wika. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin to. Habang nag-uusap sila, may ilang empleyadong dumadaan at nagtataka. May ilan pang ang nagtatawa at nagbubulungan. Ngunit hindi na nagpatinang si Cassandra. Sa harap ng lahat, pinili niyang ngumiti kay Elias at kausapin ito ng normal. Alam mo madam, wika ni Elias, hindi ko iniintindi ang sinasabi ng mga tao. Basta alam kong nakatulong ako sa inyo kahit paano, sapat na yon. Napatingin si Cassandra sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang kahihiyan sa restaurant, buong tapang niyang sinabi, Elias, hindi kita ikinahihiya. Napatigil si Elias, halatang hindi inaasahan na mamasalitang iyon. Ngunit sa mga mata niya ay namutawi ang tuwa at respeto. Salamat madam, sagot niya. Walang halaga ang sinasabi ng iba, basta kayo mismo, hindi niyo ako ikinahihiya. At sa puntong iyon, kahit na alam niyang mas marami pang pagsubok ang darating, isang bagay ang naging malinaw kay Cassandra. Hindi siya nag-iisa, may isang tao, isang simpleng janitor, na handang tumayo sa kanyang tabi kahit papagtawanan sila ng buong lipunan. Mula nang ipagtanggol ni Cassandra si Elias sa harap ng maraming tao, tila nagkaroon ng bagong direksyon ang kanilang samahan. Kung noong una isang pagkakataon lamang ang naging dahilan ng kanilang pagkikita, ngayon ay unti-unti na itong nagiging isang bagay na kusang nabubuo, isang pagkakaibigang lumalalim sa bawat araw na lumilipas. Hindi lamang sa opisina o sa mga event sila nakikita. Minsan magugulat na lang si Cassandra na dumarating si Elias sa kanyang kondo, dala ang simpleng pagkain mula sa kanilang barangay. May mga araw na nagdadala ito ng ginataang gulay na luto ng kanyang ina o kaya'y puto na gawa ng kanyang kapatid. Pasensya na madam, mahiyain niyang sabi isang hapon habang inaabot ang maliit na supot ng puto. Hindi ito mamahalin pero naisip kong baka gusto niyon subukan. Ngumiti si Cassandra, tinanggap yon at agad na tikman. Elias, hindi lahat nasusukat sa presyo. Minsan, mas masarap ang galing sa puso. At itong puto na to, ramdam ko ang pagmamahal ng pamilya mo. Sa unang pagkakataon, inimbitahan din ni Elias si Cassandra na bumisita sa kanilang tahanan. Bagamat nag-atubili siya noong una, pumayag din si Cassandra dahil gusto niyang makita ang mundong kinalakhan ni Elias. Nang araw na iyon, sinundo siya ni Elias gamit ang lumang tricycle ng kanyang kapitbahay. Sigurado ka ba rito? Natatawang tanong ni Cassandra habang sumasakay. Gumiti si Elias. Madam, minsan mas masarap ang simpleng biyahe. Mas ramdam mong totoo. Pagdating nila sa maliit na barong-barong ng pamilya ni Elias, sinalubong sila ng mga kapatid nito. May mga batang nakangiti, kahit halata ang hirap ng kanilang pamumuhay. Ang kanyang ina, isang matandang babae na may mabait na mga mata, ay agad na lumapit at yumuko bilang paggalang. Aba, ikaw pala si Cassandra, sabi ng ina ni Elias. Salamat at tinanggap mo si Elias kahit simpleng tao lang siya.
Pasensya na kung maliit ang bahay namin. Ngumiti si Cassandra at sagot niya, Tita, huwag po kayong humingi ng pasensya. Napakainit po ng pagtanggap ninyo. At dito ko mas lalong nakikita kung bakit napakabuti ni Elias. Sa loob ng bahay, habang nag-uusap ang lahat, napansin ni Cassandra ang kasimplihan ng pamumuhay ng pamilya. May maliit na mesa na gawa sa kahoy, mga lumang upuan, at ilang gamit na halatang pinagtagaan sa kabila ng hirap. Ngunit kapansin-pansin ang saya at samahan ng bawat isa. Habang pinapanood niya ang mga kapatid ni Elias na naglalaro, hindi niya napigilang magtanong, Elias, hindi ka ba nahihirapan? Ang dami mong responsibilidad. Huminga ng malalim si Elias at ngumiti. Mahirap, oo, pero sila ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kahit gaano kabigat ang trabaho, kapag nakikita kong masaya sila, sulit na lahat. Sa sagot na iyon, muling napahanga si Cassandra. Sa kanyang mundo, sanay siyang makakita ng mga taong inuuna ang ambisyon at pera. Ngunit kay Elias, natutunan niyang may mga taong mas inuuna ang pamilya kaysa sa sarili. Pagbalik niya sa kanyang kondo, hindi mawala sa isip ni Cassandra ang nakita niya. Ang simpleng pamumuhay ng pamilya ni Elias ay nagbukas ng kanyang mga mata. Minsan, sa kabila ng yaman at karangyaan, may bagay na hindi tayang ibigay ng pera. Ang kasiyahang hatid ng tunay na pagmamahalan sa pamilya. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi na lamang ito tungkol sa pagiging magkaibigan, kundi sa pagtutulungan. Kapag may problema si Cassandra sa kumpanya, si Elias ang unang nakikinig. Elias, sabi niya isang gabi habang sabay silang kumakain ng tapsilog sa isang maliit na karinderya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang gaan ng loob ko sa'yo. Hindi ko nararamdaman na CEO ako kapag kasama kita. Para bang normal lang ako. Ngumiti si Elias at sagot niya, at hindi ko rin nararamdaman na janitor lang ako kapag kasama kita. Para bang pantay tayo. Sa simpleng pag-uusap na iyon, naging malinaw kay Cassandra na higit pa sa pakikipagkaibigan ang nararamdaman niya. Ngunit pinili muna niyang itago iyon sa kanyang puso. Ayaw niyang madaliin ang lahat. Ang mahalaga, may taong nariyan para sa kanya. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Samantala, ang pamilya ni Elias ay unti-unti ring natututo na tanggapin si Cassandra. Ang mga kapatid niya ay humahanga sa ganda at tapang ng babaeng CEO at ang kanyang ina ay nakikitang mabuti ang puso nito. Elias, sabi ng ina niya isang gabi, kung si Cassandra ang babaeng pipiliin mong mahalin, hindi ako tututol. Dahil nakikita ko sa kanya, hindi siya tumitingin sa estado ng buhay. Ang nakikita niya ay kung sino ka talaga. Napangiti si Elias at tahimik na napaisip. Totoo nga, si Cassandra ang kauna-unahang babaeng hindi siya itinuring na mababa. Sa kabila ng lahat ng panlalait at panghuhusga, nakatayo pa rin siya sa tabi nito. At sa mga sumunod na araw, habang mas lalo silang nagkakasama, hindi na maitatanggi ni Cassandra at Elias. Unti-unti nang namumunga ang kanilang pagkakaibigan ng isang mas malalim na damdamin. Ngunit sa ngayon, sapat na sa kanila ang simpleng pagkakaunawaan at ang tiwala na unti-unting nabubuo. Sa gitna ng lahat ng intriga at panlilibak ng lipunan, may isang bagay silang pinanghahawakan, ang totoo at dalisay na koneksyon na nabuo sa pagitan ng isang CEO at ng isang janitor. Isang koneksyon na magpapatibay sa kanila sa mga darating pang pagsubok. Habang lumalalim ang samahan ni Cassandra at Elias, hindi na iwasang makarating ang balita kay Victor. Ang lalaking minsan ay pinangarap ni Cassandra na makasama. Sa unang pagkakataon mula nang iniwan niya ang CEO sa anilang nakatakdang date, muli siyang lumitaw sa eksena. At dala-dala niya ang parehong porma ng isang negosyanteng sanay makuha ang lahat ng kanyang nais. Gwapo, bihis na bihis at mayabang ang aura. Isang umaga, habang nasa boardroom si Cassandra kasama ang kanyang mga direktor para sa presentasyon ng bagong proyekto, bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok si Victor. Agad na tumigil ang lahat ng nasa silid
at ilang pares ng mata ang napatingin sa kanya. Cassandra, malamig na bati ni Victor. Pwede ba kitang makausap? Napatingin si Cassandra. Halatang nagulat, ngunit pinili pa ring manatiling kalmado. Victor, wala akong oras para sa personal na usapan. May meeting kami ngayon. Ngumisi si Victor at lumapit pa. Hindi ko tatagalin. Gusto ko lang linawin na lahat ng kumakalat na balita tungkol sa'yo at sa janitor na yon ay malaking kahihiyan. Hindi lang para sa'yo kundi para rin sa kumpanya. Nagkatinginan ang mga board members. Ilan sa kanila'y halatang sang-ayon kay Victor. Ngunit hindi nagpatalo si Cassandra. Victor, wala kang karapatan na diktahan kung sino ang makakasama ko. Kung tingin mo ay kahihiyan iyon, problema mo na yon. Sa akin, wala akong ikinahihiya. Ramdam ni Cassandra ang tensyon sa silid. Ngunit mas lalong bumigat ang pakiramdam niya nang biglang bumaling si Victor sa mga direktor. Ladies and gentlemen, hindi ba't nakasalalay sa imahe ng kumpanya ang kredibilidad nito? At paano kung malaman ng mga investors na ang CEO ay nakikisama sa isang janitor? Anong tingin nyo sa magiging epekto nito? Nabahala ang ilan at may isang direktor na sumabat. Miss Vergara, baka nga makasama ito sa negosyo. Hindi lahat ng tao maiintindihan ang sitwasyon. Mariing pumikit si Cassandra. Ngunit bago pa siya matasagot, isang pamilyar na boses ang dumating mula sa likod. Kung ang imahe lang ang habol ninyo, baka nakakalimutan nyo na ang pinaka-importante, ang puso at dedikasyon ng tao. Lahat ay napalingon at nakita nilang si Elias ang nakatayo roon. Dala ang ilang dokumentong ipinapadala niya bilang assistant sa logistics. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang usapan. Nakatitig siya kay Victor, walang takot, ngunit puno ng respeto sa kanyang pananalita. Hindi ako nagtatangkang makialam, dagdag ni Elias. Pero sana huwag niyong husgahan ang isang tao base lang sa trabaho niya. Ang mahalaga ay kung anong kaya niyang ibigay, hindi kung anong mayroon siya. Tumawa si Victor nang may pang-iinsulto. Ikaw ba? Anong maibibigay mo? Walis at mop? Cassandra, seryoso ka bang ipaglalaban ang isang katulad niya laban sa akin at sa lahat ng mga taong may impluwensya? Sumagot si Cassandra ng mariin. Oo, Victor, dahil ang respeto at malasakit na nakita ko kay Elias ay hindi ko nakita kahit kailan sa iyo. At kung iisipin mong kaya mong diktahan ang buhay ko gamit ang yaman at impluwensya mo, nagkakamali ka. Nagulat ang lahat sa tapang ng kanyang sagot. Si Victor, bagamat napahiya, ay ngumiti ng mapanlinlang. Sige, pero tandaan mo, Cassandra, hindi matatapos dito ang lahat. Gagawin ko ang lahat para ipakita sa iyo na nagkamali ka ng pinili. Lumabas si Victor mula sa silid, iniwan ang tensyon at pangamba. Ngunit sa puso ni Cassandra, mas lalong tumatag ang kanyang paninindigan. Kahit na ang isang katulad ni Victor, na may hawak na kapangyarihan at koneksyon, ay handang sirain ang lahat ng meron siya. Hindi siya uurong. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang mas malalalang tsismis laban kay Elias. May mga nagsasabing isa siyang magnanakaw na ginamit lamang ang kabaitan ni Cassandra para makaangat. Ang mga post sa social media ay punong-puno ng mapanirang komento. Ginagamit ka lang ng janitor na yan, Cassandra. Bakit mo ipagpapalit ang isang negosyante kay Victor sa isang taong walang maibigay? Sayang ka, Cassandra. Binaba mo ang sarili mo. Habang binabasa ni Cassandra ang mga ito, ramdam niya ang kirot, ngunit hindi siya natitinag. Alam niya kung sino si Elias at kung gaano kalinis ang puso nito. Isang gabi, habang magkasama sila sa isang maliit na karinderya, nag-usap sila tungkol sa lahat ng nangyayari. Tahimik si Elias. Halatang mabigat ang loob. Cassandra, mahina niyang wika. Pakatama sila. Baka hindi talaga ako karapat-dapat sa iyo. Janitor lang ako. Hindi ako kasing yaman ni Victor. Wala akong koneksyon. Baka ikasira lang kita. Hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay at pinignan siya ng diretso sa mata. Elias, huwag mong maliitin ang sarili mo.
Hindi ko pinili ang makisama sa iyo dahil sa pera o posisyon. Pinili kita dahil nakita ko kung sino ka talaga. At kung anuman ang sabihin ng mundo, mananatili akong nasa tabi mo. Naluha si Elias sa kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong tunay na naniniwala sa kanya. Isang taong hindi nakatingin sa kung anong mayroon siya, kundi sa kung sino siya. Samantala, sa kabilang panig, si Victor ay patuloy na nag-iisip ng paraan para sirain si Elias at maibalik si Cassandra sa kanyang piling. At sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang mga kasinungalingan at paninirang gagamiting upang paghiwalayin ang dalawa. Sa puntong iyon, malinaw na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa reputasyon o negosyo. Isa na itong personal na laban, isang laban ng puso, ng paninindigan at ng tunay na pagmamahal. At sa gitna ng lahat ng ito, nakaharap si Cassandra at Elias sa isang kontrabidang handang gawin ang lahat para masira ang kanilang samahan. Lumipas ang ilang linggo mula nang muling lumitaw si Victor at tangkain ang paninira sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng bulong-bulungan at intriga, mas lalo lamang tumibay ang ugnayan ni Cassandra at Elias. Kung noong unay may pag-aalinlangan si Cassandra, ngayon ay malinaw na sa kanyang puso. Hindi lamang pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila ni Elias. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho, inimbitahan ni Cassandra si Elias na samahan siya sa rooftop ng gusali ng kumpanya. Mula roon, tanaw ang lahat ng ilaw ng syudad, kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Tahimik silang naupo sa tabi ng isa't isa. At sa ilang sandali, tanging ihip ng hangin at ingay ng malalayong sasakyan ang maririnig. Elias, panimula ni Cassandra, habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad, naisip mo na ba kung bakit kita laging hinahanap? Hindi dahil sa kailangan kong may kasama, kundi dahil sa iyo, nararamdaman kong hindi ako mag-isa. Hindi ako CEO, hindi ako baldado, isa lang akong babae na naiintindihan mo. Nagulat si Elias at dahan-dahan siyang tumingin kay Cassandra. Kita sa kanyang mga mata ang halong kaba at tuwa. Cassandra, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero simula noong una tayong nag-usap sa restaurant, nagbago na ang lahat para sa akin. Nakita kita hindi bilang babaeng may mataas na posisyon, kundi bilang taong malakas, mabuti at totoo. At simula noon, hindi ka na nawala sa isip ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Cassandra. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding saya at kaluwagan ng loob. Elias, natatakot akong sabihin ito. Baka isipin ng lahat na mahina ako o desperada. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago. Elias, mahal kita! Nanlaki ang mga mata ni Elias at napahawak siya sa kanyang dibdib para bang hindi makapaniwala sa narinig. Cassandra, mahal din kita, pero natatakot ako. Natatakot akong hindi tanggapin ng lipunan ang relasyon natin. Baka masaktan ka, baka masira ka. Umiling si Cassandra at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Elias, hindi ako natatakot. Matagal na akong hinusgahan dahil sa aking kapansanan, pero natutunan ko na hindi lahat ng tao kaya akong tanggapin ng buo. Ikaw, Elias, ikaw ang kauna-unahang tumingin sa akin nang walang awa, walang panghuhusga. Ikaw ang una kong minahal ng ganito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lungsod, nagyakapan ng dalawa. Walang halong pag-alinlangan, walang takot. Sa unang pagkakataon, parehong malinaw sa kanila ang kanilang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng tamis ng gabing iyon, may takot pa ring bumabalot sa puso ni Elias. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, nakatingin siya sa mga natutulog niyang kapatid. Sa isip niya, kung mahal ko talaga si Cassandra, kaya ko bang ibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya? Kaya ko bang maging sapat? Kinabukasan, muling nagkita sila ni Cassandra. Sa kanyang opisina, inalhan niya ito ng kape at pandesal, gaya ng nakasanayan na nila. Ngunit napansin ni Cassandra ang lungkot sa kanyang muka. Elias, may iniisip ka. Sabihin mo sa akin. Wika ni Cassandra habang inaabot ang tasa ng kape.
Huminga ng malalim si Elias. Cassandra, natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Lahat ng tao, pati pamilya mo, pati board ng kumpanya, nakatingin sa akin na parang wala akong halaga. Paano kung tama sila? Paano kung ikasira kita? Ngumipi si Cassandra, ngunit mahigpit ang tono ng kanyang tinig. Elias, wala silang karapatan na sukatin ang halaga mo. Ang nakikita ko sa iyo ay isang lalaking marangal, may malasakit at may pusong mas malinis kaysa sa kahit sinong negosyanteng kilala ko. Kung sinasabi mong hindi ka karapat-dapat, ako mismo ang nagsasabi. Ikaw ang pinakakarapat-dapat sa puso ko. Natahimik si Elias at hindi napigilang mapaluha. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang tawaging walang mararating, janitor lang at walang halaga. Ngunit ngayong araw na ito, narinig niya mula kay Cassandra ang mga salitang nagpabago sa kanyang pananaw sa sarili. Cassandra, mahina niyang tugon. Kung ganon, ipinapangako ko na hindi kita bibiguin. Kahit anong pagsubok ang dumating, mananatili ako sa tabi mo. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang relasyon. Hindi na lamang pagkakaibigan, kundi isang pag-ibig na totoo at tapat. Lumipas ang mga araw at mas naging malapit sila sa isa't isa. Kapag may oras si Cassandra, sinasamahan niya si Elias sa kanyang mga kapatid. Hinuruan pa niya ang mga ito ng ilang aralin sa negosyo at pagbubuo ng simpleng plano para sa kanilang kinabukasan. Kuya, ang bait ni Ate Cassandra. Wika ng isa sa mga kapatid ni Elias. Parang hindi siya CEO kasi simple lang siya makitungo. Napangiti si Elias at tumingin kay Cassandra. Sabi ko naman sa inyo, iba siya. Sa kabilang banda, sinimulan na ring ipakilala ni Cassandra si Elias sa ilang tao sa kanyang kumpanya. Hindi bilang isang janitor, kundi bilang isang taong pinagkakatiwalaan niya. Bagamat may mga kilay na tumaas, pinanindigan ni Cassandra ang kanyang desisyon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi iti base sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa respeto at katapatan. Para kay Cassandra, ito ang unang beses na naramdaman niyang may isang taong tumanggap sa kanya ng buong buo. Para kay Elias, ito naman ang unang pagkakataon na may isang taong nagbigay sa kanya ng halaga, higit pa sa kanyang simpleng pagkatao. Sa huling bahagi ng gabing iyon, habang magkasama silang naglalakad sa parke, natanong si Cassandra, Elias, natatakot ka pa ba? Tumingin si Elias sa kanya. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Oo, natatakot pa rin ako. Pero mas matapang na ako ngayon. Kasi mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. At iyon ang pinanghahawakan ko. Ngumiti si Cassandra at sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinalikan niya si Elias sa pisngi. Isang simpleng halik na puno ng pangako. Pangakong kahit ano pa ang sabihin ng mundo, hindi na nila itatago ang kanilang damdamin. Sa gabing iyon, sa gitna ng lahat ng panghuhusga at pagsubok, natagpuan ni Cassandra at Elias ang kanilang unang tunay na pag-ibig. Sa kabila ng unti-unting pagtanggap ni Cassandra at Elias sa kanilang pagmamahalan, hindi pa rin natatapos ang mga pagsubok na bumabalot sa kanila. Kung noon ay intriga lamang mula sa lipunan ng kanilang kinakaharap, ngayon ay mismong ang kumpanya ni Cassandra ang nakataya. Isang umaga, habang nasa opisina si Cassandra, tumating ang balita mula sa kanyang finance team. Halatang kinakabahan ang head ng departamento habang naguulat. Ma'am, may problema po tayo. Bumagsak ang stocks ng kumpanya dahil sa mga negatibong artikulong kumakalat. May mga investor na nag-pull out dahil daw sa hindi magandang imahe ng pamunuan. Nagulat si Cassandra at halos hindi makapaniwala. Hindi ba't stable ang finances natin nitong nakaraang quarter? Tumango ang head. Opo ma'am, ngunit mabilis ang epekto ng public perception. Ang relasyon ninyo kay Elias, iyon po ang ginagamit ng iba para upakita na hindi na kayo profesional. Nanlamig si Cassandra. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang sitwasyon. Sa loob ng ilang taon, itinaguyod niya ang kumpanyang iyon mula sa halos pagbagsak. At ngayon dahil lamang sa personal niyang buhay, nakasalalay ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinagabihan, dumating si Elias sa kanyang kondo. Napansin agad niya ang bigat ng loob ni Cassandra. Anong nangyari? Tanong niya, habang inilalapag ang dalang supot ng pagkain. Umupo si Cassandra sa sofa, halatang pagod at lutang.
Elias, may mga investor na nag-pull out. Ang kumpanya baka tuluyang bumagsak dahil sa relasyon natin. Natigilan si Elias at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mata ni Cassandra. Cassandra, baka kailangan kong lumayo muna. Para sa kumpanya mo, ayokong ako ang maging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan mo. Nabigla si Cassandra at agad siyang tumayo. Hinawakan ng kamay ni Elias. Huwag mong sabihin yan. Hindi ikaw ang dahilan. Sila ang problema, hindi tayo. Kung aalis ka, lalo lang nila mapapatunayan na tama sila. Hindi ako papayag. Ngunit sa loob-loob ni Elias, naroon ang matinding pangamba. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Cassandra. Ngunit hindi rin niya kayang ipikit ang mata sa katotohanan. Maraming makapangyarihang tao ang handang gamitin ang relasyon nila bilang sandata para sirain ang kumpanya. Sa sumunod na linggo, lumapit muli si Victor. Nakangisi itong nag-alok ng tulong sa gitna ng krisis. Cassandra, nakikita mo na ngayon. Hindi ka makakaahon hanggat nasa tabi mo ang janitor na yon. Kung iiwan mo siya at babalik ka sa akin, babawiin ko lahat ng investors. Ililigtas ko ang kumpanya mo. Mariing tumingin si Cassandra sa kanya. Victor, hindi pera ang sukatan ng tao. At hindi ko ipagpapalit si Elias para lang sa kasinungalingan mong tinatawag na tulong. Hindi ko kailangan ng awa mo at lalo na ang pagmamahal mong may kondisyon. Lumabas si Victor ng may ngisi, ngunit bago siya umalis ay bumulong siya. Kung ganon, masisira ka. Samantala, si Elias ay patuloy na ginagawa ang kaya niya upang makatulong kay Cassandra. Kahit sa simpleng paraan lamang, dumadalaw siyang gabi-gabi upang magdala ng pagkain, magbigay ng payo, at higit sa lahat, maging sandalan ni Cassandra. Ngunit minsan, hindi niya mapigilan ang kanyang sariling pangamba. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa balkonahe, nagsalita si Elias. Cassandra, alam kong matapang ka. Pero paano kung hindi ko kaya? Paano kung tama sila at ako talaga ang nagiging pabigat? Hinawakan siya ni Cassandra at tumitig sa kanyang mga mata. Elias, hindi perang hinahanap ko sa iyo. Hindi posisyon. Ang kailangan ko ay isang taong tatayo sa tabi ko kahit lahat ay bumagsak at iyon ay ikaw. Napaluha si Elias sa mga salitang yun. Para sa kanya, walang mas mahalaga pa kaysa sa tiwala at pagmamahal na ibinibigay ni Cassandra. At sa gabing iyon, nagpasya siya sa kanyang puso. Lalaban siya, hindi lamang para kay Cassandra, kundi para patunayan sa lahat na may halaga siya, kahit janitor lamang siya sa tingin ng lipunan. Ngunit ang mga darating na linggo ay mas lalo pang magiging mabigat. Dumarami ang mga artikulong lumalabas at mas tumitindi ang panggigipit mula sa board ng kumpanya. May ilan na lantaran ng nagmumungkahi na magbitiw si Cassandra bilang CEO kung hindi niya tatapusin ang relasyon nila ni Elias. Sa isang emergency meeting, isa sa mga direktor ang nagtaas ng boses. Miss Vergara, hindi na ito biro. Ang kumpanya ay nalulugi dahil lamang sa personal ninyong desisyon. Kung ayaw niyong magsakripisyo, baka kailangan na naming magdesisyon para sa inyo. Ngunit buong tapang na tumayo si Cassandra. Sa tingin niyo ay masisira ako dahil sa pagmamahal ko. Nagkakamali kayo. Hindi ako susuko. At hindi ko ipagpapalit ang taong pinili ng puso ko. Tahimik ang buong silid. Halos hindi makapaniwala ang ilan sa kanyang tapang. Ngunit sa puso ni Cassandra, malinaw ang lahat. Hindi siya tatalikod kay Elias kahit kapalit pa nito ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa labas ng gusali, naghihintay si Elias. Paglabas ni Cassandra, agad niyang sinalubong ito. Anong nangyari? Tanong niya. Ngumiti si Cassandra kahit halata ang pagod. Mabigat ang laban, pero hindi ako susuko, Elias. At alam kong hindi mo rin ako susukuan. Niyakap siya ni Elias ng mahigpit. Hindi, Cassandra, hindi kita iiwan. Kahit gaano kabigat, lalaban tayo. At sa yakap na iyon, sa kabila ng lahat ng pagsubok, mas lalo lamang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nila
na ang tunay na laban ay ngayon pa lamang nagsisimula. Matapos ang sunod-sunod na dagok na dumating sa kumpanya at sa kanilang relasyon, nagpasya si Cassandra na hindi na siya mananatili sa pagdepensa lamang. Oras na para gumawa ng hakbang. Isang hakbang na magpapakita sa lahat na hindi siya basta-bastang matitinag na mga tsismis at intriga. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain ni Elias sa maliit na kusina ng kanyang kondo, naglatag siya ng plano. Elias, panimula niya, hindi sapat na ipagtanggol ko lang ang sarili ko, kailangan kong ipakita sa board, sa mga investors at sa publiko na kaya nating bumangon kahit sa gitna ng lahat ng ito. At hindi ko magagawa mag-isa. Tumingin si Elias, may halong kaba at pagtataka. Magpayad kan, Cassandra? Kinuha ni Cassandra ang isang folder at inilapag sa mesa. May bagong proyekto tayong ilulunsad. Isang social responsibility program na magbibigay trabaho at oportunidad sa mga kagaya mo. Mga manggagawang madalas maliitin ang lipunan. Magtutulungan tayo para patunayan na hindi hadlang ang estado ng tao para makagawa ng pagbabago. Halos hindi makapaniwala si Elias sa narinig. Ako? Kasama ako sa plano mo? Mumiti si Cassandra at hinawakan ang kanyang kamay. Oo, Elias. Ang ideya ko, ikaw ang magiging mukha ng programang ito. Hindi bilang janitor, kundi bilang inspirasyon. Ikaw ang patunay na ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa posisyon o yaman, kundi sa tapang at sipag. Kinabukasan, agad nilang sinimulan ang unang hakbang. Pinulong ni Cassandra ang kanyang marketing team at ipinaliwanag ang proyekto. May ilan na nagtaas ng kilay, halatang nagdududa sa plano. Ngunit nang magsalita si Elias, nagbago ang hangin sa silid. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Kabadong panimula ni Elias, pero gusto kong iparating na hindi ako naiiba sa iba. Katulad ng maraming manggagawa, araw-araw akong lumalaban para sa pamilya ko. At kung mabibigyan ako ng pagkakataon na ipakita na may halaga ang trabaho namin, kahit janitor lang, gagawin ko. Tahimik ang lahat pagkatapos niyang magsalita. Ngunit makikita sa kanilang mga mata ang paggalang na unti-unting nabubuo para kay Elias. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan nila ang proyekto. Tinawag nila itong Project Dignity. Ang layunin, bigyang pansin ang mga invisible workers ng lipunan. Mga janitor, utility staff, messenger at iba pa. Dinala ni Cassandra at Elias ang programa sa mga komunidad. Nagbigay sila ng libreng training para sa iba't ibang kasanayan. Computer literacy, financial literacy at basic entrepreneurship. Pinondohan ng kumpanya ang mga seminar at mismong si Elias ang nagtuturo ng ilan sa mga ito. Mga kapatid, wika ni Elias sa harap ng mga trainee. Walang maliit na trabaho kung malaki ang puso mong magbigay. Huwag kayong matakot mangarap. Kung kaya kong magsimula bilang janitor at makarating dito, kaya nyo rin. Naging malaking inspirasyon si Elias at unti-unti itong kumalat sa social media. Ngayon hindi la chismis at panlilibak ang headline, kundi mga artikulong nagtatampok sa kanilang proyekto. CEO at janitor, nagtutulungan para bigyang dignidad ang manggagawa. Sa opisina, ramdam ang pagbabago. Ang mga empleyado na dati nagdududa ay unti-unti nang pumitingala kay Elias. Minsan, habang naglalakad siya sa hallway, may mga staff na bumabati, "Good morning, Sir Elias." Isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari kailanman. Sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong humanga si Cassandra kay Elias. Nakita niya kung paano ito nagbago mula sa isang tahimik at simpleng janitor tungo sa isang taong may tapang na magsalita at magbigay inspirasyon sa iba. At higit sa lahat, nakita niyang mas lalo itong lumalapit sa kanyang pamilya na ngayoy tumutulong na rin sa proyekto. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga hadlang. Sa isang board meeting, muling nagsalita ang isa sa mga direktor. "Miss Vergara, kahit gaano kaganda ang proyekto nyo, hindi pa rin nating maitatanggi na bumaba ang ating kita nitong nakaraang quarter. Kailangan nating patunayan na hindi lang ito charity work, kundi may konkretong epekto sa negosyo." Buong tapang na tumayo si Cassandra. Kaya nga hindi ito matatapos dito. Ang layunin ng Project Dignity ay hindi lang tumulong, kundi ipakita na kapag pinahalagahan natin ang mga manggagawa, mas nagiging produktibo ang buong kumpanya. At ngayon pa lang, kita na natin ang epekto.
mas mataas ang morale ng empleyado, mas nagiging tapat sila sa ating layunin. At iyon ang tunay na puhunan para sa kinabukasan. Tahimik ang boardroom, at sa wakas may ilan na nagsimulang pumalakpak. Samantala si Elias, na nakaupo lamang sa gilid ng silid, ay halos maluha. Sa bawat salita ni Cassandra, ramdam niya ang tiwala nito sa kanya at sa kanilang misyon. Paglabas nila ng meeting, napayatap si Elias kay Cassandra. "Salamat," bulong niya. "Salamat dahil hindi mo lang ako tinulungan, kundi pati ang lahat ng katulad ko." Ngumiti si Cassandra at sumagot, "Hindi lang ito tungkol sa pagtulong, Elias. Tungkol ito sa pagbabago. At kasama ka sa pagbabagong iyon." Lumipas pa ang mga buwan at unti-unting bumangon muli ang kumpanya. Ang mga dating nagdududa ay ngayon ay sumusuporta na. Ang mga investors na umalis ay nagsimulang bumalik matapos makita ang positibong epekto ng proyekto. At higit sa lahat, mas lalong tumibay ang relasyon ni Cassandra at Elias. Hindi lamang dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa misyon nilang magkasama. Ang magbigay ng halaga at dignidad sa lahat ng tao, anuman ang estado sa buhay. Sa wakas, nakatayo silang dalawa sa isang entablado sa harap ng libu-libong tao habang nagpapalakpakan ang lahat. Sa likod nila, isang malaking tarpaulin ang nakasulat, "Project Dignity," dahil lahat ng tao ay mahalaga. At sa gitna ng mga palakpakan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na kailangan ng kahit anong salita. Sa kanilang mga ngiti, malinaw ang mensahe. Nakabangon sila at mas lalo silang lalaban para sa isa't isa at para sa lahat ng taong minsang itinuring na walang halaga. Mula nang inilunsad ang Project Dignity, tuloy-tuloy ang pagbabago sa pananaw ng mga tao. Ang proyektong sinimulan ni Cassandra at Elias ay naging usap-usapan hindi lamang sa industriya ng negosyo, kundi pati sa mga karaniwang mamamayan. Ang dating mga mapanlait na artikulo ay napalitan ng mga ulat na puno ng paghanga. Isang CEO at isang janitor magkasama para sa dignidad ng manggagawa. Ganito ang headline ng isang sikat na pahayagan. Sa telebisyon, makikita si Elias na nagsasalita sa harap ng mga kabataan habang si Cassandra ay nakaupo sa tabi niya. Nagbibigay ng suporta. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa mga balita. Unti-unting nagbabago ang pananaw ng mga tao sa paligid nila. Isang umaga, habang pumapasok si Elias sa gusali ng kumpanya upang maghatid ng ilang dokumento, sinalubong siya ng isang guard na dati laging walang pakialam sa kanya. Ngayon ay magalang itong bumati. "Magandang umaga po, Sir Elias." Napatigil si Elias at napangiti, hindi makapaniwala sa narinig. "Salamat," sagot niya habang patuloy na naglalakad. Sa kanyang puso, ramdam niyang unti-unti nang nagbabago ang mundo sa paligid niya. Sa loob ng opisina, kapansin-pansin din ang pag-uugali ng mga empleyado. Dati-rati binubulungan siya ng iba kapag dumadaan, pero ngayon ay marami nang nakikipagkamay o nakikipag-usap ng normal. "Sir Elias, ang galing ng speech niyo kahapon," bati ng isang intern. Mumiti siya at sumagot, "Salamat, pero hindi lang ako ang dahilan. Lahat tayo may ambag dito." Sa mga pagkakataong ito, nakikita ni Cassandra ang pagbabago at hindi niya mapigilang mapangiti. Sa kanyang isipan, naalala niya ang gabing iyon sa restaurant, ang gabing iniwan siya ni Victor at tinulungan ni Elias. Hindi niya akalaing mula sa simpleng paglapit na iyon, mababago ang buong pananaw ng lipunan sa kanila. Pati pamilya ni Cassandra, na noong unay nag-aalinlangan sa relasyon niya kay Elias, ay nagsimulang magbago ng tingin dito. Sa isang hapunan na inihanda ng kanyang ina, inimbitahan nito si Elias. "Elias, anak," bungad ng ina ni Cassandra. "Aminado ako. Noong una, natakot ako para sa anak ko. Pero ngayon nakikita kong hindi ko siya kailanman nakita na ganito kasaya. At iyon ay dahil sa iyo." Napayuko si Elias halatang naiiyak. "Maraming salamat po, tita. Hindi ko po hahayaang masaktan siya." "Hindi lang iyon ang hinihiling ko," sagot ng ina. "Sana ipagpatuloy mo ang pagtulong hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng taong naniniwala sa inyo." Kasabay nito, pati pamilya ni Elias ay mas lalong yumakap sa presensya ni Cassandra.
Ang mga kapatid niya ay masaya tuwing bumibisita ito at ang kanyang ina ay tila nakahanap ng anak na babae sa kanya. Sa maliit na hapagkainan nila, sabay-sabay silang kumakain, masaya at puno ng tawanan. Ngunit higit pa sa kanilang pamilya at kumpanya, mismong lipunan ang nagsimulang magbago. Ang mga taong dating mabilis humusga ay nagsimulang makita ang kabutihan ng kanilang ginagawa. Sa mga komunidad, may mga janitor at utility staff naglalakas loob nang magpahayag ng kanilang mga saloobin. Kung si Sir Elias nga ay nakaya, bakit hindi rin tayo? Wika ng isang janitor sa isang seminar. Naramdaman ni Cassandra ang paglago ng kilusang sinimulan nila. Hindi na lamang ito tungkol sa kanila bilang magkasinahan, kundi tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa libu-libong tao. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May ilan pa ring naninira at nagsasabing palabas lamang ang lahat. Gimik lang yan para bumango ang pangalan ng kumpanya, komento ng ilang kritiko online. Ngunit ngayon, hindi na sila natitinag. Alam nilang mas malakas ang suporta kaysa sa paninira. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad ni Elias sa isang parke matapos ang isang matagumpay na seminar, tumigil si Cassandra at tiningnan siya. Elias, wika niya, naaalala mo ba noong una kitang nakilala? Halos hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi mong ako na ang kadate mo. Ngayon, tingnan mo tayo. Hindi lang ako ang natutong tumanggap ng pagmamahal, kundi pati ang lipunan natutong tumanggap sa atin. Ngumiti si Elias, sabay sagot, Cassandra, hindi ko man inakalang dadating tayo sa puntong ito, pero naniniwala ako. Hindi natin ito maaabot kung hindi ka tumayo at ipinaglaban ang totoo. Ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong mangarap. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa simpleng sandaling iyon malinaw ang lahat. Hindi na sila laban ng iilan lamang, kundi laban para sa mas marami. At nang sumunod na buwan, opisyal na kinilala ng isang prestigyosong organisasyon ang kanilang proyekto bilang isa sa pinakamakabuluhang inisyatiba para sa manggagawa. Tumanggap sila ng parangal. At sa entablado, sabay silang tumayo, hawak kamay, sa harap ng libu-libong tao na pumapalakpak. Ang lahat ng ito, wika ni Cassandra sa kanyang talumpati, ay hindi para sa akin at hindi rin lamang para kay Elias. Ito ay para sa bawat tao na minsan ay nakaramdam na sila'y walang halaga. Gusto naming ipakita na bawat isa sa atin ay mahalaga, anuman ang ating estado. At sa gitna ng hiyawan at palakpakan, napagtanto ni Elias na natupad na ang isang bagay na matagal niyang inakalai imposible. Ang makita ng lipunan ang kanyang halaga at higit sa lahat ang kanilang pagmamahalan ng walang panghuhusga kundi puno ng paggalang at suporta. Matapos ang unti-unting pagtanggap ng lipunan, naging mas malaya na sina Cassandra at Elias na ipakita ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng pagbabagong iyon, mas pinili nilang manatiling simple at totoo. Hindi sila nagpasilaw sa atensyon o sa mga papuri ng tao. Bagkus, mas pinahalagahan nila ang oras na magkasama. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na araw ng pagpupulong tungkol sa Project Dignity, inimbitahan ni Elias si Cassandra sa isang maliit na parke sa kanilang barangay. Hindi ito engrandeng lugar. May mga upuang kahoy namang at ilang ilaw sa poste. Ngunit sa simpleng lugar na iyon, naramdaman nila ang payapang kalayaan. Asensya ka na, Cassandra, sabi ni Elias, habang inaabot ang simpleng baon na niluto ng kanyang ina. Wala akong mamahaling restaurant na maipapakita sa'yo. Pero gusto kong maranasan mong muli ang simpleng pagkain sa labas, katulad ng dati kong ginagawa kasama ang pamilya ko. Ngumiti si Cassandra at tinikman ang sinigang na nakalagay sa plastic container. Elias, mas gusto ko ito. Hindi ko kailangan ng mamahaling kainan para maging espesyal ang gabi. Ang mahalaga, kasama kita. Habang nagkakainan, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Alam mo ba, sabi ni Cassandra habang nakatingin sa langit, pangarap ko noon na magkaroon ng pamilya na hindi ko kailangang magpanggap. Yung pamilya na tanggap ako kahit baldado ako, kahit CEO ako. At ngayon nararamdaman ko na unti-unti nang natutupad yon. Tahimik na tumingin si Elias sa kanya,
Puno ng emosyon ang mga mata. Cassandra, ako naman, pangarap ko lang dati ay makita ang mga kapatid ko na makapagtapos ng pag-aaral. Pero ngayon, mas malaki na ang pangarap ko, ang makasama ka sa buong buhay ko. Hindi napigilan ni Cassandra ang mapaluha. Hinawakan niya ang kamay ni Elias at mahigpit itong pinisil. Elias, natatakot pa rin ako minsan, pero kapag kasama kita, pakiramdam ko ligtas ako. Mula sa simpleng mga date na tulad nito, mas lumalim ang tiwala nilang dalawa sa isa't isa. Hindi man nila ipinangalandakan ang kanilang pagmamahalan sa publiko. Ramdam ng lahat ng nakapaligid na matibay ang pundasyon ng kanilang relasyon. Maging sa trabaho, mas naging malinaw ang pagtutulungan nila. Si Elias, bagamat hindi opisyal na empleyado ng kumpanya, ay nagiging katuwang ni Cassandra sa mga ideya at proyekto. Minsan, kapag hindi makahanap ng sagot ang mga direktor, si Elias ang nagbibigay ng simpleng pananaw na nagiging susi sa solusyon. Elias, wika ng isang board member matapos ang isang presentasyon. Hindi ko akalaing sa simpleng obserbasyon mo, manggagaling ang ideyang nakapagpabago sa plano natin. Malaki ang naitutulong mo. Namula si Elias at napakamot ng ulo. Wala po iyon. Sinabi ko lang po ang nakita ko. Ngunit para kay Cassandra, iyon ang dahilan kung bakit mahal na mahal niya si Elias. Hindi nito kailanman pinalaki ang sarili. Bagkus ay nanatiling mapagpakumbaba. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimula silang gumawa ng mga plano para sa kanilang hinaharap. Habang nakahiga sila sa sala ng kondo ni Cassandra, isang gabi, nakikinig ng musika, biglang nagsalita si Elias. Cassandra, naiisip mo ba kung anong mangyayari sa atin pagdating ng ilang taon? Ngumiti si Cassandra at tumagilid para harapin siya. Oo, naiisip ko. Naiisip ko na balang araw hindi na ako CEO at hindi ka na janitor. Basta magkasama tayo, may sariling tahanan at masaya. Napangiti si Elias at sabay silang natawa, para bang isang pangarap na malapit ng matupad. Ngunit higit pa sa kanilang mga plano, ang pinakamahalagang natutunan nila ay ang pagbibigay ng tiwala. Kung dati ay may takot si Elias na baka hindi siya tanggapin at si Cassandra na baka hindi siya mahalin dahil sa kanyang kapansanan, ngayon ay pareho na silang buo ang loob. Hindi na sila nagdadalawang isip. Elias, bulong ni Cassandra habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Kung may darating man na bagong pagsubok, gusto kong alam mong hindi na kita bibitawan. At sumagot si Elias ng buong tapang. Ako rin, Cassandra. Kahit anong mangyari, ako ang magiging lapas mo. At ikaw ang magiging lakas ko. Sa gabing iyon, wala silang kailangan pang salita para ipaliwanag ang nararamdaman nila. Malinaw na, ang kanilang relasyon ay hindi na basta bunga ng isang pagkakataon, kundi isang matatag na pagmamahalan na handang lumaban hanggang dulo. At habang mas lumalalim ang kanilang samahan, mas lalo rin nilang nararamdaman na sila ay tunay na magkapareha. Hindi lamang sa mata ng isa't isa, kundi maging sa mata ng lipunan na dati puno ng panghuhusga. Lumipas ang ilang buwan ng katahimikan at pag-asa. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi pa rin natapos ang laban. Muling bumalik si Victor, dala ang isang plano na mas masahol kaysa sa mga nauna niyang ginawa. Hindi na siya kontento sa tsismis at paninira. Ngayon, may hawak na siyang mga dokumentong magpapahamak kay Elias. Isang hapon, habang nasa opisina si Cassandra, biglang dumating ang kanyang assistant at may dalang envelope. Ma'am, may ipinadala pong mga dokumento. Hindi ko po alam kung saan galing, pero baka dapat niyo pong makita. Binuksan ni Cassandra ang envelope at nanlaki ang kanyang mga mata. May mga papel na nagsasabing si Elias Now ay dating nasangkot sa pagnanakaw sa isang warehouse kung saan siya nagtrabaho noon. May pirma, may testimonya, at may kasong tila hindi natuloy dahil umano'y may nagbayad upang mapatahimik ang lahat. Hindi makapaniwala si Cassandra. Tumayo siya at agad na tinawagan si Elias. Elias, kailangan kitang makausap, ngayon na. Pagdating ni Elias sa opisina, agad niyang nakita ang lungkot at galit sa mukha ni Cassandra. Anong nangyayari? Tanong niya.
Pinakita ni Cassandra ang mga dokumento. Elias, totoo ba ito? Nanlumo si Elias habang binabasa ang mga papel. Nanginginig ang kanyang kamay at halatang natataranta. Cassandra, hindi ako magnanakaw. Hindi ko ito ginawa. Pero napahinto siya. Oo, tinanggal ako sa trabahong iyon noon. Hindi dahil nagnakaw ako, kundi dahil sinisi ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Wala akong pera para lumaban, kaya tinanggap ko na lang ang lahat ng paratang. Napatitig si Cassandra sa kanya, halatang nahihirapan. Elias, sana sinabi mo sa akin noon pa. Natakot ako, sagot ni Elias, halos mapaiyak. Natakot akong baka isipin mong isa lang akong kriminal. Hindi ko na kayang malala ka, Cassandra, kaya pinili kong itago. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Sa kabila ng pagmamahalan nila, naroon ang sugat ng pagtatago at ang bigat ng mga kasinungalingang dala ng mga dokumento. Samantala, sa kabilang panig, nakangisi si Victor habang kausap ang ilang board members. Kita nyo na, wala nang silbi ang janitor na yan. Hindi pwedeng manatili sa tabi ng isang CEO ang isang taong may bahid ng kriminalidad. Dapat tapusin na ni Cassandra ang kahibangan niyang ito. Kinabukasan, pinatawag ng board si Cassandra at Elias. Ang buong silid ay puno ng tensyon. At sa gitna ng mahahabang mesa, naroon si Victor. Nakaupo na para bang siya ang may kontrol ng lahat. Miss Vergara, panimula ng isang direktor. Dumating na sa amin ang mga dokumento. At sa puntong ito, kailangan mong mamili. Ang kumpanya o ang relasyon mo kay Elias. Huminga ng malalim si Cassandra at tiningnan si Elias. Sa mga mata niya, nakikita ang pighati at pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, ang katapatan. Hindi ko iiwan si Elias. Mariing wika ni Cassandra. Alam kong hindi siya magnanakaw. Kilala ko siya. Higit pa sa anumang papel na ipinakita ninyo. Nagkagulo ang buong silid. May mga tumutol, may mga sumang-ayon. Ngunit higit na malakas ang boses ng pagtutol. Tumayo si Elias, humarap sa lahat at nagsalita. Kung ako man ang dahilan ng lahat ng ito, kung ako ang pumapasan ng bigat ng kumpanyang ito, handa akong lumayo. Pero bago ko gawin iyon, hayaan niyo akong magsalita ng totoo. Hindi ko kailanman ninakawan ang warehouse na iyon. Pinagkaisahan ako ng mga kasamahan kong naiinggit sa akin. Wala akong laban noon, kaya tinanggap ko ang paratang. Ngunit kung ngayon ay kailangan kong patunayan ang sarili ko, gagawin ko. Hindi dahil sa sarili kong pangalan, kundi para kay Cassandra. Napatigil ang lahat. Sa tinig ni Elias, ramdam ang taang at katotohanan. Kahit si Victor, saglit na natigilan, ngunit mabilis din itong ngumiti ng mapanlinlang. Mga salita lang yan, sabi ni Victor. Wala kang ebidensya. At kung akala mo maniniwala kami, nagkakamali ka. Ngunit bago pa makasagot si Elias, tumayo si Cassandra. Kung gusto niyo ng ebidensya, ibibigay ko. Dahil kung totoo ang sinasabi ni Victor, bakit ngayon lang lumabas ang mga dokumentong ito? Bakit sa oras na nagsisimula tayong bumangon, bigla itong lumabas? Malinaw na may nagmamanyobra. At alam ko kung sino. Lahat ay napatingin kay Victor. Nanlamig ang kanyang mukha. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Victor, dugtong ni Cassandra. Simulat sa pool, ginagawa mo na ang lahat para sirain kami. Pero hindi mo kami kayang talunin sa kasinungalingan. Dahil ang totoo, wala kang hawak kundi mga peke at gawa-gawang paratang. Natahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagkabahala si Victor. Ngunit, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ng meeting, magkahawak kamay na lumabas sina Cassandra at Elias. Habang naglalakad sa hallway, bumaling si Elias. Cassandra, patawarin mo ako dahil hindi ko agad sinabi ang lahat. Pero ipinapangako ko, hahanapin ko ang paraan para patunayan sa kanila na inosente ako. Mumiti si Cassandra kahit may luha sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang patunayan sa akin, Elias. Alam ko na ang totoo. Ang kailangan lang natin ay ipakita sa lahat kung sino talaga ang may kasalanan.
At sa gabing iyon, mas lalong tumibay ang kanilang paninindigan. Hindi na lamang laban para sa kanilang relasyon ang nakasalalay, kundi laban para sa katotohanan. Sa wakas, dumating na ang tunay na climax ng kanilang laban. Isang labang hindi na nila tatalikuran at isang labang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Matapos ang tensyonadong pagpupulong kasama ang board, nanatili ang bigat ng akusasyon laban kay Elias. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila sumuko. Alam ni Cassandra na hindi nila maaaring hayaan si Victor na tuluyang sirain ang kanilang buhay at ang kumpanyang pinaghirapan niya. At higit sa lahat, alam niyang kailangang mapatunayan ni Elias ang kanyang sarili. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa kanila. Kinabukasan, sinimulan nila ang paghahanap ng ebidensya. Gumamit si Cassandra ng kanyang koneksyon para mauha ang mga dating record ng warehouse kung saan daw nagnakaw si Elias. Kasama niya si Elias sa bawat hakbang, kahit pa nangangamba itong muling mabuksan ang sugat ng kanyang nakaraan. Cassandra, mahina niyang sabi habang nakasakay sila sa kotse. Natatakot ako na baka walang makita. Baka talagang wala na akong laban. Hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay at ngumiti. Elias, hindi tayo lalaban para lang manalo. Lalaban tayo dahil alam natin ang totoo. At ang totoo ay hindi ka magnanakaw. Pagdating nila sa lumang warehouse, sinalubong sila ng isang matandang lalaki, dating supervisor sa lugar na iyon. Ako si Mang Ramil, pakilala niya. Naalala ko ang pangalang Elias. Ikaw yung janitor na sinisi nila noon, hindi ba? Tumamo si Elias, halatang kinakabahan. Opo, ako po yon, wala po akong ginawa, pero wala akong nagawa noon. Huminga ng malalim si Mang Ramil. Alam ko, nakita ko ang lahat. Ang totoo, may ibang tao ang nagnakaw ng mga gamit. Pero pinilit ng mga boss na ituro ka dahil ikaw ang pinakamahina at walang laban. Hindi ako makapagsalita noon dahil natakot akong mawala ng trabaho. Pero ngayong nandito ka, handa na akong magsabi ng totoo. Nanlaki ang mga mata ni Elias at halos maluha. Mang Ramil, salamat po. Hindi niyo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Agad nilang pinarecord ang testimonya ni Mang Ramil, kasama ang iba pang lumang empleyado na pumayag na magsalita. Nagsama-sama sila upang linisin ang pangalan ni Elias. Sa susunod na board meeting, muling dumalo si Victor. Dala ang kanyang kumpiyansa na muling masisira si Elias. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Mga kasama, panimula ni Cassandra. Alam kong marami ang nagduda sa integridad ni Elias. Ngunit ngayon, dala namin ang mga ebidensya. Mga taong nakasaksi sa totoong nangyari. Isa-isa nilang inilabas ang testimonya ni Mang Ramil at iba pa. Ipinaliwanag nila na si Elias ay naging biktima lamang ng pannilinlang at paninira noon at walang kinalaman sa pagnanakaw. Tumayo si Mang Ramil mismo at nagsalita. Hindi magnanakaw si Elias. Wala siyang kasalanan. Pinatahimik lang kami noon ng mga nakakataas. Pero ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Ang katotohanan ay nasa kanya. Nagkagulo ang boardroom. Ang mga direktor na dating nagdududa ay nagsimulang magtanong at unti-unting nakita ang kabuuan ng katotohanan. Samantala, si Victor ay nanlamig. Halatang hindi makapaniwala na nabaligtad ang sitwasyon. Hindi totoo yan, sigaw ni Victor. Mga kasinungalingan lang yan. Pinapaniwala ni Cassandra ang lahat sa isang palabas. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang direktor ang tumayo. Victor, sapat na. Malinaw na ikaw ang may pakana ng mga paninirang ito. At kung sa tingin mo, maliligtas ka ng kasinungalingan, nagkakamali ka. Wala ka ng lugar dito. Napayuko si Victor, galit at puno ng pagkadismaya. Alam niyang natalo siya sa laban na ito. Lumabas siyang tulala habang naiwan sa loob sina Cassandra at Elias. Nakatanggap ng masigabong palakpak mula sa ilan sa board. Elias, sabi ng isang direktor, patawarin mo kami kung kami nagduda. Ngayon alam na namin kung gaano ka katapat at kabuti. Maraming salamat at nagpakita ka ng tapang na harapin ang lahat ng ito. Halos hindi makapaniwala si Elias sa narinig. Napatingin siya kay Cassandra at sa mata nito, nakita niya ang pagmamalaki at pagmamahal. Pagkatapos ng pagpupulong, lumabas sila ng gusali
at sinalubong sila ng mga empleyado. May ilan na lumapit at nagsabing, "Sir Elias, saludo kami sa inyo." Hindi napigilan ni Elias ang mapaluha. Sa buong buhay niya, na yun lamang siya tinawag na Sir nang may tunay na respeto. Habang magkahawak kamay silang naglalakad ni Cassandra palabas ng gusali, nagsalita si Elias, "Cassandra, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na sana nahanap ang lakas na ipaglaban ang sarili ko. Maraming salamat." Ngumiti si Cassandra at tumingin sa kanya. "Elias, hindi mo kailangang magpasalamat dahil alam kong mula pa noon, karapat-dapat ka. Ngayon nakita na rin ang lahat iyon." Sa gabing iyon, nagdaos sila ng isang simpleng salo-salo kasama ang pamilya ni Elias at ilang malalapit na kaibigan. Habang kumakain ng adobo at pansit sa maliit na mesa, napuno ng halakhakan at saya ang paligid. "Kuya," sabi ng kanyang bunsong kapatid, "ang galing mo. Ikaw na ngayon ang inspirasyon ng lahat. Proud kami sa iyo." Napayakap si Elias sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina. Ramdam niyang sa wakas, nabawi na niya hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi pati ang dangal na matagal nang ninakaw sa kanya. At para kay Cassandra, malinaw ang lahat. Si Elias ay hindi na lamang simpleng janitor. Isa na siyang marangal at matapang na lalaki, handang tumindig para sa katotohanan at pagmamahalan. Sa wakas, tinanggap sila ng lipunan hindi bilang kakaibang magkapareha, kundi bilang dalawang taong nagmahal at lumaban ng buong puso. Ang laban nila ay nauwi sa isang matamis na pagwawagi, isang patunay na ang pagmamahal, kapag tapat at totoo, ay hindi kailanmang matitinag ng kahit anong kasinungalingan o hadlang. Lumipas ang ilang taon mula nang makaligtas sila Cassandra at Elias sa pinakamabigat na laban ng kanilang buhay. Ang dating CEO na pilit na ikinahon ng lipunan dahil sa kanyang kapansanan, at ang dating janitor na tinitingnan ng lahat na walang mararating, ay ngayon ay parehong nakatayo sa rurok ng kanilang tagumpay. Hindi lamang sa negosyo, kundi higit sa lahat sa kanilang pagmamahalan. Sa kumpanya, malaki na ang pinagbago. Mula sa isang kumpanyang muntik nang bumagsak dahil sa intriga, ito ngayon ay kinikilalang isa sa mga pinakamatatag at may malasakit sa mga manggagawa. Ang Project Dignity na sinimulan ni Cassandra at Elias ay hindi na lamang simpleng programa, kundi isa ng malawak na kilusan na ginagaya ng iba pang kumpanya. Maraming ordinaryong manggagawa ang nabigyan ng pagkakataon na mag-aral, magsanay at umasenso sa kani-kanilang buhay. Si Elias, na dati nagdadala ng map at walis, ay ngayon ay isa ng katuwang na executive ni Cassandra. Bagamat hindi niya nakamit ang posisyon dahil sa tradisyonal na paraan, nakamit niya ito dahil sa kanyang talino, sipag at higit sa lahat, sa tiwala ni Cassandra at ng buong board. Hindi siya kailanman nagkunwari o nagbago ng kanyang pinagmulan. Lagi niyang ipinagmamalaki na siya'y nagsimula bilang janitor. Isang umaga, sa kanilang bagong opisina na may tanaw ng buong syudad, sabay na dumating sina Cassandra at Elias. Pareho silang nakasuot ng pormal, ngunit kapansin-pansin ang kanilang mga ngiti na hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa isa't isa. "Elias," biro ni Cassandra habang inaayos ang kanyang mga papel, "naaalala mo pa ba noong hindi ka makatingin ng diretsyo sa akin dahil janitor ka lang daw?" Napatawa si Elias at umiling. "At ngayon, hindi lang kita tinitingnan, Cassandra. Katabi pa kita sa mesa ng mga executive. Sino mag-aakalang mangyayari ito?" Ngumiti si Cassandra at hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Ako, dahil mula pa noon, alam kong kaya mo." Sa kanilang tahanan, mas lalong ramdam ang pagbabago. Bumili sila ng sariling bahay, hindi mansyon, kundi isang maluwang at maginhawang tahanan kung saan kasabay nilang pinapalaki ang kanilang mga anak. 2 ang kanilang naging anak, isang babae at isang lalaki. Ang kanilang panganay, si Claire, ay madalas tumulong kay Cassandra sa opisina, habang ang bunso nilang si Daniel ay laging sumasama kay Elias tuwing nag-iikot ito sa mga programa para sa mga manggagawa. Sa hapagkainan, makikita ang larawan ng isang masayang pamilya. Walang engrandeng handa, ngunit puno ng tawanan at pagmamahalan. "Papa," tanong ni Daniel isang gabi,
Totoo bang janitor ka dati? Tumawa si Elias at tumingin kay Cassandra. Oo anak, janitor ako at hindi ako nahihiya doon. Dahil doon nagsimula ang lahat. Paano ka naging executive ngayon? Dagdag pa ni Daniel. Sumabat si Cassandra, nahangiting puno ng pagmamalaki. Dahil hindi kailanmang sumuko ang papa mo. At dahil minahal niya ang trabaho niya kahit mahirap. Kaya tandaan mo anak, kahit anong trabaho, basta ginagawa ng may malasakit at respeto, may mararating. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang fulfillment na matagal niyang hinintay. Hindi lamang dahil umangat siya sa buhay, kundi dahil nakabuo siya ng pamilya at nagkaroon ng buhay na puno ng pagmamahalan. Minsan kapag siya'y mag-isa, bumabalik sa kanyang alaala ang gabing iyon sa restaurant. Ang gabing iniwan si Cassandra ng kanyang kadate at siya, bilang janitor, ang lumapit at nag-alok ng simpleng pakikipag-usap. Madam, ako na ang kadate mo ngayon. Bulong niya sa alaala at napapamiti siya. Kung hindi dahil sa mga salitang iyon, hindi sana nabago ang buhay ko. Si Cassandra man ay madalas ding nagbabalik tanaw sa kanyang isip. Ang gabing iyon ang naging simula ng lahat. Ang gabing halos gumuho ang tanyang mundo, ngunit biglang pinuno ng pag-asa ng isang simpleng lalaki. Ngayon tuwing may pagkakataon silang magkasama sa balkonahe ng kanilang tahanan, sabay silang nakatanaw sa mga bituin. Doon binabalikan nila ang lahat ng pinagdaanan. Ang sakit, ang intriga, ang laban kay Victor, at ang muling pagtayo mula sa pagkakalugmok. Elias, wika ni Cassandra isang gabi, habang nakahilig sa balikat niya. Salamat sa hindi mo ako iniwan. Kung wala ka, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Hinaplos ni Elias ang kanyang buhok at mahina niyang sagot. At salamat din sa pagtanggap mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon janitor lang ang tingin ko sa sarili ko. Pero tinuruan mo akong makita ang sarili ko bilang higit pa ron. Sa kanilang pagmamasid sa kalangitan, alam nilang dumaan sila sa isang paglalakbay na hindi madali. Ngunit ang bawat sugat, bawat luha, at bawat laban ay nagdala sa kanila sa puntong ito. Isang masayang wakas na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng naniwala na may pag-asa at may halaga ang bawat tao, anuman ang estado sa buhay. At sa huli, naging simbolo ang kanilang kwento ng isang katotohanang hindi kailanman mabubura, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita sa pera, kapangyarihan o pisikal na anyo, kundi sa katapatan ng dalawang pusong handang lumaban at magmahal hanggang dulo. Sa wakas, nakamit nila ang kanilang matinong wakas. Isang wakas na puno ng inspirasyon, pag-asa at pagmamahal na hindi na kailanman mababali.